Magandang umaga po mga kaibigan. Good morning mga ka-Mayward Solids, Mama Solids, and of course, lahat ng nagmamahal kay Maymay at siya kay Edward. Ngayong umaga, pag-usapan po natin itong bagong release na solo version of Merida Maymay Entrada's Auto Dedma. Ano ba ang masasabi ng inyong abang lingkod about the new version of Auto Dedma na kung saan inirelease ito kagabi mga kaibigan. Yes, let's all listen. It's a lyric video. Wala pa pong music video. I do not know kung mag-release ba sila. Or is it the first version na na-record ng Star Pop Philippines sa kanta ni Maymay na Auto Dedma? What is that? So yes, here is the lyric video. Wala pong music video. Ano ba ang makikita natin? Let's go. So up to that chorus, there is nothing new. It's the same lyrics, the same beat, and walang iniba. So as of this moment, masasabi ko, same pa rin. Solo version nga. Pakinggan natin kung anong nangyari sa next verse ng kantang ito. So, wala pong pinagkaiba. It's the same song, same lyrics, same beat. Yun din ang sinabi ko kanina, di ba? So, walang pinagbago. Let's see. Kasi malapit na tayo sa part na kung saan rap na ni Wosok. Jung Wosok. Let's go. I can still hear Wosok sa background, right? Tama? Balikan natin ha. Or maybe, may second voice, may backup dance, may backup dancer, backup singer talaga siya doon na lalaki. Baka si Rock Santos. Yun. Kasi Tagalog naman yung kanta, so imposibleng si Jung Wosok yung nasa backup singer na yon, o di ba? Jonathan Manalo? Ikaw ba yan, sir? O, ikaw yan, sir, Rock Santos. Pakinggan nyo ulit, ah. Okay.
'Di ba? Tapos kaagad doon pinutol yung rap part ni Jung Woosuk, 'di ba? Before yung setting my own expectations. So, siguro, yun lang talagang tinanggal. Siguro dahil pag nagpa-perform si Maymay ng solo nang wala si Jung Woosuk, syempre, hindi naman pwedeng i-play yung may rap version. Kailangan si Maymay mag-rap version. Pwede rin naman si Maymay mag-rap version nung rap version ni Jung Woosuk. Pero syempre, in respect kay Jung Woosuk, talaga problema ko guys, nagbubulol-bulol ako every time na ang dami kasi ang bilis ng takbo ng brain ko. Pero yes, siguro ginawa itong solo version para pag may mga performance si Maymay, ang i-play nila na version ay ang solo version ni Maymay. So maybe this was not made to offend Woosuk Jung. So siguro ginawa ito para kung may konsyerto man si Maymay tapos hindi pwedeng umattend si Jung Woosuk. Siyempre, di ba pag nasana yung mga tao na meron si Jung Woosuk na part sa kanta, tapos biglang wala, so sabihin nila parang something is wrong with the music. So siguro this solo version was made and planned para kung may konsyerto man si Maymay, kung may mga performance siya sa ASAP stage, just like nung kumanta siya sa La Hot Sexy, di ba wala yung part ni Jung Woosuk. Tapos nung kumanta siya sa ASAP natin, wala rin yung part ni Jung Woosuk. Para siguro, maipakita sa mga listeners, alam na ng listeners na talagang may solo version na wala si Jung Woosuk. Siguro naman, napag-usapan na nila ito ng Pentagon record label at saka ng Star Pop Philippines kasi imposible namang madalos-dalos si Star Pop Philippines na maglabas ng solo version ni Maymay without a yes from a go signal from Pentagon. So siguro from Woosuk Jung himself. So yeah, siguro yun yung nasa isip ko. Inilabas ang solo version para pag may mga performances si Maymay in the future, ito yung ipe-present niya sa general public, o diba, sa masa. So, let's not think na ito ay offensive kay Woosuk Jung. I'm sorry, Woosuk. Siguro ito ay napagdesisyonan lang dahilan sa, alam mo naman si Maymay, may mga events sa Philippines na kailangang mag-perform siya. And then, siguro, pag-request na ang kantahin niya ay Otodetma, so at least agad-agad ay may version siyang isasalpak na hindi siya bitin doon sa part na may rap version, o di ba? Kasi siguro yun ang rason. Pabalik-balik na lang talaga si Alexander Lexter Jules, guys, kasi nga hindi ko maintindihan bakit kailangan may solo version. Kaya nag-come up na lang talaga ako ng aking version para ma-explain sa inyo bakit kailangan may solo version ng Otodetma. So yun ang rason. Let's go and finish the song once and for all. Let's go. Diba? May lang ako. Kaya nga dyan, Otodetma. Yes! Thank you, Merito Mama Entrata, for that. Ang sabi ng marami, talagang gumaling na talaga si Maymay sa pagkanta. The vocal of Mama Entrata has improved tremendously. She is continuously surprising me of how great a singer she is becoming. Hard work and dedication pays off. I wish for a collaboration of Sarah Geronimo and Mama Entrata in the near future. Please make it happen. My favorite singers, celebrities of all time, I love them both so much. Ayan, sabi yan ni
Agnes Pichay, mga kaibigan. Yan yung pinaka nasa top na comment for now. And I don't want to read down more. I wanna reserve that later. But for sure, narinig na ito ng iba and I hope nagustuhan nyo rin ang solo version. Kasi sabi nila, we're paying the same song, parang bumili lang daw tang t-shirt na pare-parehang design at wala namang pinagbago. Pero in fairness, okay lang din sa akin if you were to ask me. That is so fine with me. Hope i-embrace pa rin ng mga fans ni Maymay ang solo version ng Otso Dedma. Since wala naman pinagbago, maganda naman talaga ang boses, maganda yung beat, and yung lang wala lang si Woo Seok Jung. Universe fans, hope it's fine with you. Hope you get to understand why this is being released now. And of course, this solo version ay hindi naman gagawin yan universe kung walang go signal from Woo Seok Jung. So, hope okay lang sa inyo and yeah, peace and I will see you later for more sa aking channel lang, of course, Alexander Lexa Juice. Magandang umaga.